Hi, magandang araw. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa salik ng produksyon. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay una, mabibigay ang kahulugan ng produksyon, sumunod, masusuri ang mga salik ng produksyon, sumunod, mapapahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ang produksyon? So, ang produksyon, ito ay ang proseso ng pagsasama-sama ng mga salik o hilaw na materyales upang makabuo ng isang produkto. So halimbawa, nung nakikita natin sa larawan, input, it, ibig sabihin ng input, yung materyales na ginamit sa pag-create ng produkto. So ang input natin ay isda. So next ay ang gagawing proseso o dito na gagawin ang isang produkto. So, ang gagawin natin dito ay isang dilatang isda. Ang final output nito ay magiging siyang isang delata. So, ito ay isang halimbawa ng produksyon. Isa pang halimbawa, ang bangko. So, hindi siya magiging bangko kung hindi siya pinoseso. So, ang input na pwede natin magkaroon para makabuo ng isang bangko ay mga kahoy, pako, pintura, at iba pa. So, meron na tayong input or mga materyales na gagamitin sa pag-create ng product. Ang process naman nito ay puputulin ang mga kahoy, pupukpukin, pipinturahan, ito ay magiging proseso sa paggawa ng isang produkto at ang magiging final output natin ay isang bangko. Mga antas ng produksyon, una is yung primary stage. So dito, pagkalap ng mga hilaw na sangkap o raw materials. So dito, para makabuo tayo ng isang produkto, kailangan muna nating hanapin yung mga materyales na kailangan natin at yung mga materyales na gagamitin natin sa pagbuo ng isang produkto. Pangalawa, secondary stage, pagpoproseso ng hilaw na sangkap, refining process. So dito na, pinoproseso yung mga materyales para gawing isang produkto. So dito na ginagawa yung iba't ibang proseso para magbuo yung isang produkto. At ang huli ay yung final stage. So pagsasaayos ng mga tapos na produkto, packaging, labeling, and distribution para mapakinabangan ng mga tao. So dito, buo na yung product. So ipapackage na lang siya or lalagyan ng label or iba pa. At ready na siya i-distribute sa mga tao at pwede na itong gamitin ng mamamayan. Nagkakaroon ng pagbabago ang output kapag may idinadagdag sa input na may salik na nag-iiba o variables. So minsan, pag merong pagkakaiba sa input, so may nadadagdag, may nababawas, nagbabago yung output na yung nagbabago yung output or nagbabago yung result ng paggawa ng isang produkto. So halimbawa, sa paggawa ng bangko, mas mahaba yung kahoy na dumating or kumbaga mas malapad, marami, mas malaki. So instead na bangko ang gagawin mo, why not maggawin na lang itong lamesa? So nagkaroon ng pagbabago sa input, so nabago rin yung output. Ano? So isa 'yon sa halimbawa at dahil dito nagbabago yung yaring produkto na planong gawin. Una, may tinatawag tayong lupa. Ito ay tinataniman ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. So literally, ito yung lupa na pinagtatayuan ng mga bahay. Kasama ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat. May naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda. Ang bilang, kaya kailangan ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. So kumbaga fixed na siya,
hindi na siya na matatanggal or maaalis. So maliit man o malaki, kailangan tiyakin ang pagkakaroon ng produktibong paggamit. Kabayarang natatanggap ay mula sa upa o renta. So, ito yung literal na lupa ano. So, may iba ring mga negosyo na kailangan i-consider yung pagtatayuan ng isang negosyo para malaman nila kung yung lupa na pagtatayuan nila ay kikita ba sila dito sa lugar na ito o hindi. So, kailangan din nila ma-identify kung sila ba ay magrerenta o bibili ng isang lupa. Sumunod ay yung tinatawag na paggawa. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. So ito yung literally na paggawa ng yung mga manggagawa na gumagawa ng mga produkto na kailangan at ginagamit natin. So mahalaga ang ginagampanan ng mga manggagawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ang kanilang paggawa ng mga produkto at serbisyo ang tumutustos at tumutugon sa ating pangangailangan. So sila yung nagpro-provide ng mga bagay na kailangan ng lahat ng tao or ng mamamayan. So sila yung mga gumagawa ng mga produkto kagaya ng halimbawa ng shampoo, Colgate, at iba pa mga produkto na kailangan ng tao. So kabayarang natatanggap mula sa paggawa ay sahod o sweldo. So syempre, bilang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho at dapat lang naman na bayaran na bigyan sila ng bayad dahil sila ay gumawa ng produkto at dahil sila ay nagtrabaho. So, ang tawag sa pera na ibinibigay sa kanila ay sahod o sweldo. Ang uri ng lakas paggawa, meron tayong tinatawag na white-collar job. So, ang mga manggagawang may kakayahang mental, ginagamit ang kanilang isip kaysa lakas ng katawan sa paggawa. So, halimbawa, ang mga profesional tulad ng doktor, abogado, inhinyero, guro, at iba pa. So, sa madaling salita, ang white-collar job ay mas ginagamit nila ang kanilang mental or yung isip nila sa pagtatrabaho. So, hindi sila gumagamit dito ng physical na lakas, no? So, ito mas ginagamit nila dito ang kanilang mental na kapasidad or yung pag-iisip. While the blue-collar job, ang mga manggagawang may kakayahang pisikal, mas ginagamit nila ang lakas ng katawan kaysa sa isip sa paggawa. So halimbawa, karpentero, driver, magsasaka, tubero, at iba pa. So ang blue-collar job sa madaling salita is ito yung mga uri ng trabaho na ginagamit nila ang kanilang physical na lakas kaysa sa kanilang mental na lakas. So dito, mas ginagamit nila yung katawan nila sa paggawa, no? Mas ginagamit nila dito yung katawan nila sa paggawa at yung kanilang lakas. So, ano nga ba yung mga uri ng manggagawa? Una is yung skilled. So, may mataas na antas ng kaalaman, kasanayan, at karanasan. So, nag-aral sila dito. So, pinag-aralan nila yung mga skill na meron sila at sometimes matagal na yung experience nila, no, sa paggawa ng isang bagay, kaya skill na sila. Semi-skilled, ang kasanayan, kaalaman, at karanasan ay higit na mababa kaysa sa sanay na manggagawa. Skilled worker. So dito, semi-skilled, so maaring hindi sila nag-aral or alam lang nila kung ano yung proseso, but hindi sila expert sa paggawa ng isang trabaho. Unskilled, mga taong walang kaalaman, kasanayan, at karanasan. So ito talaga is yung mga hindi talaga nila alam yung mga trabaho at wala talaga silang alam. Kapital, tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. So, makinarya o kasangkapan ginagamit ng mga manggagawa. Ito ay maaaring salapi at infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada at tulay. So, ang kabayaran sa paggamit ng kapital ay tinatawag na interest. So, pag sinabi natin